Ang pelikula ay nagsimula noong 1936 kung kailan nagkaroon ng iba't ibang mga patakaran sa England. Sa panahong iyon kung ang isang tao ay gustong kumuha ng trabaho sa gobyerno ay kailangan niyang mag-aral ng iba't ibang wika, dito natin nakilala si John na pumunta sa isang bansa upang matuto ng ibang wika. Para salubungin siya ay dumating ang isang lalaking nagngangalang Belensay, na nag-iisang tao doon na nakakapagsalita ng Ingles. Dinala ni Belensay si John sa kanyang amo na si Henry. Tinanong ni Henry si John kung bakit ang lugar na ito ang pinili niya. Sinabi ni John na pumunta rin dito ang kanyang ama at gusto rin niyang matulad sa kanya, na ngayon ay wala na sa mundong ito. Dinala ni Henry si John para makipagkita sa mga tag-e roon at para matutunan niya ang lengguwahe. Sabi ni Henry kailangan mong sundin ang lahat ng sinasabi nila. Inalok ng mga tao doon si John ng inuming nakalalasing, na hindi niya karaniwang iniinom. Ngunit hindi siya tumanggi dahil ito ay magiging isang insulto sa kanilang mga paniniwala. Ang inumin ay dinala ng isang magandang babae na si Selima at nabighani si John. Pagkatapos nito ay umiinom na ang lahat, at doon ay sumasayaw si Selima. Lahat sila ay humiling kay John na gawin din ang isang bagay, kaya nagbigkas siya ng isang tula na hindi nagustuhan ng sinuman. Pagkatapos ay sumayaw sila ni Belensay na nagpatawa sa lahat. Kinabukasan ay dinala ni Henry si Selima at sinabi kay John na titira siya ngayon sa iyo at tuturuan ka ng wika. Titira siya sa iyo tulad ng iyong asawa at kahit na magsiping kayo ay okay lang. Sana all. Tumanggi si John na makitulog kay Selima. Galit na lumayo si Henry at nagalit din si Selima. Pero sinabi ni John sa kanya kung saan siya nanggaling. Kasunod ay dinala sa kanya ng chef ni John ang isang lalaki, dahil sa tingin niya ay bakla si John. Galit na galit si John at pumunta kay Selima. Nagsimulang lumabas ng bahay si Selima ngunit pinigilan siya ni John sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa kanya. Magkahiwalay silang natulog sa iisang kwarto. Tinanong siya ni John, bakit ako ang pinili mo? Sagot ni Selima na iba ka sa ibang tao. Kinabukasan ay nagtanong si John kay Belensay, balita ko ikaw ang pinakamatagal sumisid sa ilalim ng tubig, ako ay kampyon dyan sabi ni Belensay. Linabanan siya ni John kung saan may iba pang tao, maagang umahan si Belensay sa tubig, habang si John ay umahan pagkalipas ng isang oras at nanalo sa taya. Nang magtanong si Belensay, ipinakita niya sa kanya ang oxygen cylinder, na hindi niya alam kung para saan. Ngayon ay nagsimula na ang pagsang-ayon ng lahat kay John, dahil siya ang nanalo. Sa gabi, tinuturuan ni Selima si John ng mga pangalan ng mga bahagi ng katawan, sila ay naging malapit at nagsimulang magsiping araw-araw. Sa sandaling si Selima ay bumangon at nagsimulang umalis, sinabihan siya ni John na manatili sa tabi niya. Ipinaliwanag ni Selima na mayroon tayong panuntunan dito, na kung may magsasama sa loob ng 5 gabi ay dapat magkasundo sila. At ayaw mo naman aniya akong pakasalan. Kinabukasan, inimbitahan ni Henry si John sa kanyang tahanan, dahil kagagaling lang ng kanyang anak na babae na nagngangalang Cecil mula sa kanyang pag-aaral. Sinabi ni Cecil na dati ay napakasama ng mga batas dito, kung may dumating upang mag-aral ng wika, bibigyan siya ng isang babae na maaaring magkaroon ng damdamin sa pagitan nila. Sinabi ni Henry na hindi posible iyon. Sumagot si John, oo, posible ang mga damdamin. Pagkatapos ay bumalik si John sa bahay at hinaplos ang mga labi ni Selima, dahil nagkaroon na sila ng damdamin sa isa't isa. Nang sumunod na araw, nagsagawa ng survey si John at Cecil, dahil pinag-aaralan ni Cecil ang mga tao roon. Kinukunan niya ng litrato ang mga tao doon kasama si Selima, ngunit si Selima ay hindi mahilig magpakuha ng litrato, ngunit si John ay hindi makatanggi. Natagpuan ang mga bangkay ng mga taong nayon sa ilog na namamatay sa ilang nakamamatay na sakit. Sinubukan ni John na alamin, ngunit sinabihan siya ng asawa ni Henry na huwag. Sabi ni John, responsibilidad ko ito. Kinausap ng asawa ni Henry si John tungkol sa kanilang anak na babae at sinabi, siya ay may mahusay na pinag-aralan at magiging perpekto para sayo. Magdesisyon ka agad baka ma-spoil siya. Pagka-uwi, tinanong ni John si Selima, nakapag-physical ka na ba sa ibang officers? Sabi niya oo, dahil nagalit siya na tumanggi si John na kunan siya ng litrato, si Selima ay isang self-respecting girl kahit na naninirahan doon. Kinabukasan, pumunta silang lahat para hanapin ang lugar na mas maraming tao ang namamatay sa sakit. May isang lalaki na sumalakay sa kanila,
Ngunit iniligtas siya ni Belansay, hinabol nila ang umatake ngunit siya ay tumakas. Sa pagbabalik, nalaman ni John na si Selima ay dinapuan din ng sakit. Sinabi ni Selima na kumain siya ng kanin nung gabi na ibinigay sa kanya ng mga tao sa labas, at iyon ay nakalalasan na bigas. Ang sino mang makakain ng bigas na iyon sa mahabang panahon ay mamamatay. Ang mga tao mula sa labas ang gumagawa nito, upang doon sila maghari. Nag-utos si John na patayin sila at iligtas ang mga taga-nayon. Pagkatapos nito ay ipinagtapat ni John kay Selima na gusto niya itong pakasalan. At hinalikan niya ito, sinabi ni Selima na hindi ito tatanggapin ng mga tao dito. Sinabi ni John na kukumbinsihin niya sila, kinaumagahan ay kinausap ni John si Henry tungkol dito, nagalit si Henry at sinabing labag ito sa mga patakaran nila. Sa kabilang banda ang ama ni Belansay ay nagtanong tungkol sa kasal ni Belansay kay Selima, nang tumanggi si Selima ay itinapon siya sa kulungan. Lumapit si John sa kanya, at sinabi ni Selima na sinabi ko sa iyo na hindi makikinig ang mga tao rito. Binalaan ni Henry si John na kapag ginawa niya iyon ay itatapon siya sa kulungan. Ayaw ni Selima ng ganito, kaya sinabi niya kay John na umalis. Nagsimula muli ang kwento, pagkatapos ng isang taon ay ikinasal sina Cecil at John. Sa gabi ng kasalan ibinunyag ni Cecil na alam niya ang lahat tungkol sa natutulog na diksyonaryo ni John. Tinanong niya kung kumusta siya ngayon. Sinabi ni John na pinadalhan siya ni Henry ng liham na sina Selima at Belansay ay ikinasal at may anak na. Makalipas ang ilang araw, pareho silang pumunta sa lugar kung saan ang isang paaralan ngayon ay may mga bayarin at ang mga bata doon ay nag-aaral na ng English. Habang nandoon, sinubukan ni John na hanapin si Selima. At napansin ito ni Cecil, ilang sandali pa ay nakita ni John si Selima kasama ang kanyang sanggol, at ang sanggol ay ganap na maputi. Naunawaan ni John na siya ay kanyang sariling anak. Si John ay lihim na nakikipagkita kay Selima araw-araw. Isang gabi sinalakay ni Belansay si John dahil nalaman niyang nakikipagkita ito sa kanyang asawa. Tinanong ni John si Henry kung bakit hindi niya sinabi sa kanya na si Selima ang ina ng kanyang anak. Sabi ni Henry hindi na ito bago. Nabuntis din ang sleeping dictionary niya, at anak niya si Selima bagamat hindi ito alam ni Selima. Naharap naman si Belansay sa korte matapos akusahan sa pag-atake kay John. At bahala na si John, sa pressure ni Henry hinatulan siya ni John ng kamatayan. Sa gabi palihim na pinuntahan ni Selima si Belansay, ngunit nakita niyang napalaya na siya ni John, binigyan din siya ni John ng baril at tumakbo si Belansay. Pagkatapos sinabi ni John kay Selima na dapat din tayong tumakas ng magkasama, gumawa sila ng mga plano upang makatakas. Kinabukasan, sinabi sa kanya ng asawa ni John na siya ay buntis. Dito ginawa ng isa pang opisyal na si Neville si Selima na kanyang sleeping dictionary, at sinimulang pilitin ang sarili sa kanya. Sinabihan ni Cecil si John na tumakas kasama si Selima. Umalis si John upang puntahan ang barko ngunit umalis na ang barko. Nalaman ni John na pumunta si Selima sa lumang minahan para iligtas ang kanyang buhay. Dito hinuli ni Henry si Selima, ngunit dahil anak niya ito, binigyan niya ito ng baril para sa kanya at sa kanyang anak. Sinabi sa kanya ni Selima na alam na niya na siya ang kanyang ama, niyakap siya ni Henry pagkatapos ay umalis si Selima. Si Henry at Cecil ay walang problema sa pag-alis ni Selima, ngunit si Neville ay nakatanggap ng mga utos na tugisin sila at patayin. Narating ni John ang lumang minahan at nakita si Selima. Ngunit dumating din si Neville, pagkatapos silang dalawa ay itinali. Babarili na sana sila ni Neville nang ang mga tao mula sa kabilang tribo ay sumalakay at pina na ang leeg ni Neville gamit ang isang nakal-alasong palason na ikinamatay niya. Ang mga ito ay ang parehong mga tao na nagligtas kay John maraming taon na ang nakalilipas. Ngayon sina John at Selima ay nagsimulang mamuhay kasama ang mga katutubong iyon. At dyan na po nagtatapos ang video mga idol. Maraming salamat sa panonood. Goodbye.